Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi, Pilipinas. Mga kababayan, saan mang bahagi kayo ng mundo naroon, dito sa atin, mula Apare hanggang Hulo, o sa iba-iba pang bahagi ng mundo na sana naman ay hindi doon sa medyo may kaguluhang bahagi. Ako po si Bipet Orteza, ang inyong sawsawera ng bayan. Sawsawera dahil hindi po ako talagang abogado. Sumasawsaw lang sa mga usaping legal. At kasama natin dito ang ating guwapong abogado de Campanilla, si Attorney Danny Con. Good evening, sir. Magandang gabi rin sa iyo, Bibet. Maraming salamat sa papuri. At sa ating mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. At sana'y masarap ang hapunan ninyo ngayong gabi. Isipin mo, attorney, medyo matagal tayong hindi nagkasama rito. Pagtapos nung nagkita tayo, pareho tayong inuubo. Hindi, wala akong ubo. Wala? Wala, minamalat lang. Ang sabi ng doktor na sumilip doon sa aking lalamunan, meron daw akong acid reflux. Okay, katotoo naman. Ako kasi laging may hyperacidity. Ay, ako hika. Hika? Alam mo yung hika parang allergy lang naman yan eh. Saka kaya allergic? Baka kay Carlitos. Hindi Hindi. Kay Rafa. Kay Rafa. Kumusta na si Rafa? Ayun, mukhang malapit na maging tatay. Ay, nako. At meron napakagandang balita niyan. meron siyang ginagawang play ngayon para sa BLF. 'Di ba naalala mo dati nag-BLF play ako, nanood kay ni Attorney Gabby. Ito ngayon yung mag-ama magkasama sa isang play. Wow. Ayun. Kaya Talagang pamilya ng mga artista. tsaka pamilya, sila ang mga artista pero sa aming bahay ako ang pinakamahiyain. Pinakamahiyain sa hiya. Okay, para makasali kayo sa aming usapan, bukas ang ating himpilan para sa mga katanungan legal at usaping batas. Tumawag lamang sa mga numero na makikita natin sa ating screen at sasabihin din ni Atty. Danny Con. Ayan, tingnan niyo po sa ating screen. Kapag ka ang telepono nyo ay Globe, 0954-310-0331. At kung smart naman, dito kayo magte-text 0961-770-8807. Kung hindi po namin masagot ang text sa araw na ipinadala nyo, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kasi po ipipila namin yan at isa sa mga susunod na araw ay masasagot din po namin yan. Okay, ready ka na, attorney? Sige, ready na. Okay. Maski namamaalam na ang boses. Okay, ito ay buhat sa Etivac, sa lupain ng mga Rimulya. Si June, 40 years old. Nagpagawa ako ng sariling fence at firewall sa garage area namin. Pero dikit dito ang firewall ng kapitbahay. Tuwing tag-ulan, nagrereklamo sila na may tulo at sinisisi ang side namin. Ngayon, ang HOA, Homeowners Association, ang nagre-require sa akin na ipaayos ko raw ang firewall ko kahit hindi naman namin ginamit o ginagalaw ang pader nila. Pakiramdam ko, unfair na ito na ako lang ang pinapaayos. May liability ba ako sa ganitong situation at pwede po ba akong i-require ng HOA na ayusin ito? Kasi ang pangyayari kasi, naunang nagkaroon ng firewall yung kapitbahay mo. Natural, nung siya lang ang may firewall, ang sinasabi niya, wala namang tumutulo dito nung ako lang ang may firewall. O, tama rin. May karapatan kayo na magpalagay ng sarili nyong firewall kasi lote naman ninyo. At firewall to firewall yan. Ang kaso mo, sabi ngayon ng kapitbahay mo,
nung naglagay ka ng firewall, saka nagkaroon ng tulo, anong conclusion? Ang conclusion nila, tumulo dahil dun sa firewall mo. Pero mali po yung conclusion na yon. Para po hindi kayo mag-away, ganito po ang gawin ninyo. Sabihin mo na tayo ay mag-engage ng services ng isang kontratista o isang engineer upang ipag-aralan yung sitwasyon at malaman kung nasaan ang problema. Okay. Kasi baka ang problema ay nasa kapitbahay mo lang, pero kaya nagka-problema ay dahil nandun yung firewall mo. Samantalang kung nauna yung firewall mo, yung ginawa niyang firewall tutulo. Okay. Diba? Kaya mali yung conclusion nila na ikaw ang may kasalanan dahil nagsimula ang tulo nung ikaw ay nagpagawa ng firewall. Pero hindi kayo mag-away, umupa kayo ng isang inhinyero at suri ang problema nang malaman kung nasaan ang dahilan at nang maayos na. Okay, attorney, yung mga ganyan ba, pag sa engagement ng services ng isang engineer, no? Pwede bang maghati ng bayad sa inhinyero yung dalawang bahay? Pinakamaganda niyan, maghati na kayo, magkapit-bahay naman kayo. Kasi pwede mong sabihin, makikinabang sa resulta pwede mong sabihin, sandali muna, hindi naman ako tinutuluan ikaw ang tinutuluan, hindi ikaw ang gumastos. Pero sa akin, kung mabuti kayong magkapit-bahay, dapat ikaw na nga mag-offer na sige, hati tayo. Di ba? Sa gastos. Para hindi ako yung pagbibintangan mo na may kasalanan diyan. Hati tayo. At kung ano yung maging finding, halimbawa, sa finding ikaw ang may kasalanan, ipagawa mo. Kung sa finding siya may kasalanan, ipagawa niya. Kasi kung hindi niya ipapagawa, siya naman din ang magsasuffer. Siya yung tinutuluan So, sa pagkaganyan, pwede silang mag-usap na maghati dun sa gastos ng sa hiring ng pagsusuri. engineer. Tapos yung kanya-kanyang paggawa, Yes, kanya-kanya na yun. sila. Kung sino yung may problemang structure, siya magpagawa. Yes. Okay. Okay ba yun? I think Solomonic na yun. Ano ha? Oo. Solomonic, hindi mo susuluhin. Solo-solo. Ngayon, buhat naman kay Camille, 26 years old, buhat sa Pasay. Hi po, attorney, may concern po ako tungkol sa pagkuha at pag-post ng photos ng church members sa social media. May mga pagkakataon po na may specific individuals talaga na kinukunan at pinopost kahit na walang consent. Legal po ba ito at required po ba talaga ang consent ng members bago mag-post ng ganitong photos? Opo, hindi po kayo po pwedeng kukuha lang ng litrato ng isang tao at ipopost nyo kung saan nyo gusto. Bawal po yun. In fact, maski po hindi nyo ipinost, bawal pong kumuha ng litrato ng sino man nang wala pong pahintulot. Kasi po, maski hindi nyo ipinost sa isang internet application, pwede pong magamit yan kung saang anumang purpose yan. Kaya bawal po. Pinakamaganda nito, kung ito po ay kukunan ninyo yung mga church members ninyo, ay dapat magkaroon sila ng consent. Ito naman, pag kukunin nyo yung consent nila, kinakailangang sabihin nyo sa kanila kung ano ang paggagamitan. Ano ba paggagamitan yan? Baka i-post sa TikTok. Di ba? Meron silang karapatang tumutol. May nakita nga akong isang picture, may babaeng nangungumunyon. Tapos yung nag-post, ang nilagay ng caption, ang haba ng dila niya. Diba? Saan kaya nakakaabot ang dila na yan? I mean, nangungumunyon ha? Nangungumunyon tapintasan pa. Oo. At kinunan ng litrato. Kaya nga maraming mga tao na parang minsan hindi nag-iisip. Yes. Na alam mo talagang dapat ang ating ang ating magiging panuntunan ay yung golden rule in the reverse. Yes. Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin ng kapwa mo sa iyo. At kung talagang gusto mo mag-post, isa pang pakahulugan ng golden rule, magbayad ka ng gold.
Golden, eh, ha? Oo. Meron tayong Ayan, caller. may caller. Buhat sa Dasmariñas, Cavite. Etivac na naman. Etivac ang tawag ni Attorney PG dyan eh. Si Trixie. Naku, Hi, ba't Etivac? Trixie. Opo. Hello po. Ay, hindi kabit, eh. Hindi, Etivac. Hi, Trixie. Etivac. Anong matutulong ni Attorney Danicon sa'yo? Yes po. Anong Ano po ang problema? tanong ninyo? Yung vaccine po, Nako, medyo... ano po siya? Sandali po, hindi ko nakuha yung Oo una, po. yung una. Medyo choppy ka, Iha. Wag po ninyong i-on ang microphone. Opo. Huwag mong ilagay sa speakerphone. Huwag niyo pong lagay sa speaker. Okay po. Ayan, okay. Ano po ang tanong niyo? Yung ano po kasi yung pinsan ko po. Nagbabak ano pa din po. Nag-aano? Yung pinsan mo, Second voice. ayan. Yung pinsan ko po, ano po kasi siya, before po na ano din po siya, rape case po, about rape case po. Ano? Ano about Rape Po. case. rape Okay. case? Yung pinsan mo, siya ba yung ni-rape o siya yung nang-rape? Siya po yung ni-rape. Ni-rape. Okay, di babae yan. Gusto ko lang po, opo. Gusto ko lang po itanong kasi po, Gusto mong i-ano? Gusto mong una itanong? gusto ko lang po ang hingi ng advice. Kasi Sige po. po, kumuha na po sila ng counter affidavit po nun. Tapos pangalawang punta po, hindi po sila pumunta ulit yung tito ko po kasi po. Ano po, parang nasukutan po siya is kasi po manugang niya yun. Sulit pa din po ba yun? Sandali. Pa rin po ng warrant. Opo. Sandali. Yung kaso, yan ba ay nasa husgado na o nasa prosecutor pa? Nasa prosecutor pa lang po. Okay, so ang ginawa nung prosecutor, ipinagsubmit ng counter affidavit yung akusado. Opo, both parties po. Hindi, yung anong both parties? Ayun sa tito ko po, pumunta po din po siya dun eh. Tapos yung Bakit siya po, suspect po. bakit pumunta doon yung tiyuhin mo? Siya yung tatay ng biktima. Opo, siya po. Okay. Kasi po, yung po kasing affidavit nung biktima ay nakafile na po yon doon sa Opo. prosecutor. Ay di pa sasagutin ngayon yung suspect. Ang sagot ng suspect, ang tawag doon ay counter affidavit. Kaya pinagsasubmit siya. Okay, nagsubmit ba Opo. siya? Hindi pa. Nag-submit po siya. Ngayon, mag-aantay na lang tayo kung ano ang magiging desisyon ng prosecutor. Ang gagawin, yung prosecutor, it's either magtatawag siya ng hearing. Nagtawag ba ng hearing yung prosecutor? Hindi. Wala na po dito yung tito ko, yung nag-ano po ng kaso. Hindi Kasi naman- parang gusto po nilang iurong. Pwede po ba yun? Hindi gustong iurong. Yung tiyuhin mo. Gusto ng Opo. tito mo na iurong na yung kaso. Ilang taon na yung biktima? Ano po, 14 years old. 14. Ay, Opo. nako. Hindi po, ano na yan. Bago po maiurong yung kasong yan, ang suggestion ko, sumangguni muna kayo sa isang social worker. Oo. Statutory rape yan, di ba? Hindi naman. 13 yung, ngayon yata 15 na. Baka statutory rape nga yan. Kapag ka statutory rape yan, hindi po yan maiuurong. Kasi po dati po, yung tatay po nung rapist, nakasuhan din po yun kasi yun po sila yung unang
umano sa bata, pero po wala po kasing nakitang laceration. Nakulong po yung tatay, pero inurong po. Nino? Nung inurong nung tatay nung biktima. Hindi po, nung nanay naman po. Oh, pero tapos ito naulit, anak naman nung unang rapist. So sa anak naman po, buho Tapos, ng mga rape. opo. Ayaw na po magkaso nung... Opo. Kasi po, ito po kasi, desisyon po kasi ito nung pamilya. Kung Opo. itutuloy ba nila ang kaso o hindi. At mahirap naman na sabihin natin na dapat ituloy. Kasi hindi rin po natin alam, kadalasan, yung mga dahilan at yung mga pagdaraanan pa nitong biktima at ng pamilya. Pero ang suggestion ko po, dapat ay merong makausap ng social worker muna yung biktima. Kasi po kapag hindi naman ito nagkaroon ng tamang proseso, baka po ito ay magkaroon ng permanenting damage doon sa biktima. Yes. Na 2 beses na pala siyang inabuso. 3 po. 3 beses nang inabuso, hindi pa rin nagkaroon ng tamang proseso para ma-address yung problema. So, Trixie, yung pinsan mo, ginalaw nung ni-rape nung ng mag-ama? Opo, yung tatay, bunso, at yung kuya po. Nako. Ano ba yan? Kaya nga po, nakakaawa nga po eh. Tapos yung tita ko po, sobrang tapang. Gabel, ganito. Kami pa daw yung Well, oo nga eh. Hindi, pero sa akin, kung talagang ganyan ng sitwasyon, gusto mo ba na ikaw ang pumunta doon sa Women's and Children's Desk ng pulis? Pwede ka naman pumunta ron at pwede ka magsampa ng isang anonymous, yung hindi alam na kung hindi nila sasabihin na galing sa'yo, parang anonymous information na meron pong ganitong bata, baka po gusto po ninyong mag-intervene. Okay, sila ngayon ang gagawa ng paraan. Opo. Punta kayo, ikaw na mismo. Yung pinsan ko nga, opo. Pumunta ka doon sa saan ba kayo nakatira? Yung pinsan ko po sa Montalban po. Ikaw, Cavite siya eh. sa Cavite. Nandito po kami ngayon sa Dasma, opo. Ang layo eh. Kasi baka dapat, saan nakasampa yung kaso? Sa Montalban. Opo, sa Montalban Wala po. kayong ibang pinsan na nandun. Meron po yung mama ko po nandoon. Siya po yung tumutulong. Ayun, baka yung mama mo, baka pwedeng siya yung pumunta doon sa Women's and Children's Desk ng police headquarters sa Montalban. Okay, ang kakausap naman sa kanya doon, babaeng pulis. At sabihin niya, nakawawa naman itong isang biktima, gusto ko lang i-report at baka pwedeng kayo na ang gumawa ng paraan para makakuha naman ng hustisya yung batang inabuso. Yung pinsan po, parang nagdadalawang isip na naman po. Kasi nga po, tinatakot po nila. Ayun na nga, kaya para mawala yung agam-agam niya o para malinawan siya, Opo. ang kakausap sa kanya yung social worker doon sa police station. Pero nga, kung walang magsasabi na ganyan pala ang buong pangyayari, hindi malalaman nung Children and Women's Division, doon sa pulisya, itong ganitong pangyayari kung walang magsasabi. Yung nanay mo ang pumunta ron at siya yung magsabi. Tsaka kasi, Trixie, Opo. pagka yan ay hindi na napigilan yung pamilya na yan ng mga panggagahasa, mauulit yan. Marami pang ibang gagahasain yan. Oo, hindi lamang ang pinsan mo Oo magiging nga po biktima. eh. Kasi kung umakto naman Kasi sila, siya parang daw mabait.
Meron bang mabait na nanre-rape? Kaya nga At po. magpamilya. Paano yan? Kaya nga eh. The family that rapes together stays together? Ano yan? Yun na nga eh. Sige, ganun ang gawin natin, ha? Kausapin Opo. mo yung nanay mo, ha? Opo. Sige po. Maraming salamat Sige po. po, salamat po. Ko, nakaka-high blood. Mhm. Iinit na naman ang dugo natin ito. Ay, nako. Okay. Si Isabel, 38 years old. Ayan. Taga Makati City. Magandang araw po, attorney. Humihingi po ako ng payo tungkol sa tenant naming foreign-based company. May delay sa kanilang payment sa nakalipas na 3 buwan. Sa unang buwan, ang due date ay natapat sa Sunday at nagbayad naman sila sa Sa susunod susunod na araw. Ngunit sa sumunod na 2 buwan, delayed na ang bayad nila ng 6 to 8 na araw. Gusto po namin singilin ang penalty para sa 3 buwan na delay. Ang tenant po ay nagsasabi na hindi dapat bilangin bilang rate ang unang buwan dahil Sunday ang due date kahit na walang nakasaad sa kontrata na dapat working days lang ang pagbabayad. Meron po kaming online banking na available 24/7. Tama po ba na pwede pa rin namin singilin ang penalty para kahit sa unang buwan? Hindi ko po alam kung ano yung nakasulat sa kontrata ninyo. Pero po, kung isang araw lang Delay? ang delay, magkano po ba ang penalty na sinisingil sang-ayon sa kontrata? Okay. Kasi po, kung maliit din lang naman, baka patawarin na ninyo kung 3 piso lang naman yung penalty. Oo. Pero pwede mo sabihin, 3 piso na nga lang, ayaw pa nilang bayaran at sana bayaran na nila. Pero kapag ka sobrang laki po kasi nung penalty, ay baka pwede namang sila ang magdemanda sa inyo para ipatunayan na masyado namang shocking to the conscience yung penalty na sinisingil ninyo. Attorney, how much is how much? How much is too much? Depende sa laki ng renta kasi. Kung ang renta niya 1 milyon sa buwan, di ba, siguro yung penalty na 10,000 maliit lang. Kasi 1 bilyon sa buwan ng upa. Pero kung ang upa niya 500 pesos sa 1 buwan, ang penalty niya 200 pesos, malaki yun. Di ba? Malaki. Possibly amount na yun dahil Yes. foreign-based company. Pero foreign-based ka mo to, most likely malaki ang ano nito. Unless Pogo. Opo, kasi hindi ko nga alam yung kontrata. At saka ano ba ito? Hindi ba cheque ang ibinabayad? Kasi po, ang mga upahan ngayon ay nag-deliver na ng post-dated checks. Yung mga tenants. Para wala na tayong usapan na nagbayad o hindi. Ang nagkakaproblema doon kapag tumalbog. Yung cheque na in-issue nila, nung idiniposito, tumalbog kasi walang pondo. Pero pag yun tumalbog dahil sa walang pondo, may kaso silang separate. Okay, bouncing checks law naman yung kaso na isasampa laban doon sa tenant. Pero dahil hindi ko po alam kung ano ba ang nasa kontrata, ganito lang ang masasabi ko. Sabi nyo parang 2 araw lang yung na-delay. Oo. Opo. Di ba? Parang 2 araw lang Tinanong nga na. Nung yung sa first month, Sunday, next day na. Kaya nga, so di parang 1 araw lang. Oo. Di ba? Ang sa akin, kung ganun lang po, at yung isa naman, 6 hanggang 8 araw. Pero nabayaran naman. Okay. Ang sinasabi niya, yung unang araw, at saka yung unang month may delay ng 1 araw, tapos yung 2 buwan may delay ng 6 to 8 days. Okay, hindi ko alam kung magkano nga yung penalty kasi baka ang penalty 1 month, masyadong malaki yun. Matatalo rin kayo sa husgado nun. Okay, pangalawa, pagka nagdemandahan po kasi kayo,
Eh di, may gastos din. Kasi po, pagka po ganyang upahan, hindi naman kayo pwedeng pumunta sa PAW para kumuha ng libreng abogado. Eh di magbabayad kayo ng abogado. Eh di tingnan ninyo kung magkano ba yung ibabayad nyo sa abogado. Baka mas malaki pa doon sa sinisingil ninyo. Yeah. Okay. Eh tingin din ninyo. At saka isa pa, alam nyo kasi kung isang araw lang, baka pwede nang patawarin nyo. Yes, ako I think so kung isang araw lang naman. 6 na 8, inamang 6 at 8 araw, hindi niya sinabi kung bakit na-delay ng 6 at 8 araw. Pero simply because foreign-based ito, eh baka nga madalas nasa abroad, hindi ma-deliver yung payment. Ngayon, para hindi na maulit. Para hindi na maulit yan, anyway, 3 buwan pa lang naman palang nadidelay, nagkaroon ng delay, pero nabayaran din. Sabihin nyo, mag-deliver na ng post-dated checks. Nasa ganon, pagka po may tumalbog na cheque, talagang may kaso sila. At kung Criminal yon. Kung abroad man yung yung tenant, Ay maidideposito niya. Oo. Sige po, ganun na. Sabihin nyo na pwede ba para hindi na maulit ito. Mag-issue na kayo ng post-dated checks. okay. Ngayon, attorney, O closing na ba tayo? kailangan na naman natin magpaalam. Oo nga, mamaus na ako. Sa lahat po ng mga nag-text, nag-comment, at nag-message sa aming Facebook page, maraming salamat po. At abangan nyo ang susunod nating episode, ang mga sumusunod pang episode, dahil baka doon na ilagay ang inyong mga ipinapatanong. Remember, importante ang meron tayong alam tungkol sa batas. Ako po si Bebeth Orteza, ang sawsawera ng bayan. Attorney Danicon po, ang abogado de Campanilla ng Bayan, hanggang sa susunod po nating episode.